So yun guys, for today's video, i-flex ko lang yung mga alaga natin dito sa Top Yard. So may na-encounter tayong isang customer na hindi niya pala alam yung mga inaalagaan natin. Bumili siya sa akin. So naghahanap siya ng ganitong species pero sa iba siya nakabili kasi wala daw siya napapanood sa akin. So i-flex ko lang to guys. So yun guys, unahin ko na tong Red Clarkie natin. So ayan, sa mga gusto pong mag-order ng Red Clarkie, available din po tayo dyan. So nagsusupply din po ako ng Red Clarkie. Hindi lang po crayfish or yung arc na binibenta natin yung available natin dito sa Top Yard. So sa mga hindi po nakakaalam, ito pong mga Red Clarkie, ito po ay napakabait na alaga. So ito po isa sa mga pinakamalaki nating breeder dito. So nasa 4 inches na po itong mahigit. Ito po yung female natin. So kung makikita nyo, same lang din po yan sa arc na may dalawang bilog sa tiyan. Ayan. Tapos yung clone nila. Ayan. So kaya po magkaiba sila ng kulay kasi kakamolt lang po netong Clarkie natin na to. So itong medyo malaki na to, kakamolt lang po niyan. Kaya medyo lightin yung color niya. Sa mga dark color naman natin na ganito, na Red Clarkie, ito naman po yung male natin. Ayan. So yung pagiging dark po niya, wala yan sa gender ha. Dahil po yan, matagal na po yung balat niya. Kaya ganyan na po yung kulay niyan. So kung napapansin nyo, hindi tayo sinisipet ng mga Red Clarkie natin. So mababait po itong mga to, hindi po ito kagaya sa arc na napaka aggressive. So ito po yung male natin. So kung mapapansin nyo, iba po ito sa arc male natin. So yung nakikita nyo pong mga pataas na ito, na parang galamay, yan po yung pinakang gender nila. Diyan po malalaman na male sila. And wala po silang parang bilog kagaya dun sa mga arc natin. So yan, ito po yung male and female ng Clarkie natin. So mababait po yung mga yan. Pwedeng hawakan, pwedeng gawing pet, pwede pong kainin. Kung tinatanong po nyo kung edible po itong Red Clarkie natin, edible po ito. So sa details po ng price ng binibenta natin ng mga breeder ng ganito, so PM nyo lang din po ako, may i-message ko po kayo kapag tinanong nyo po ako ng regarding sa mga price ng mga ganitong species natin. Ayan, so ito po Red Clarkie po natin to. Ayan, mga breeder ko po itong mga to. So kumuha lang po ako ng sample pero may iba pa tayong mga breeder dyan. Marami pa rin naman po tayong mga breeder. Mamaya kukuhaan ko kayo ng mga krillings na ito, papakita ko sa inyo. So yun guys, ito nang huli ako ng ilan sa mga krillings ng Red Clarkie natin. So ito guys, pakita ko sa inyo. Ayan, parang arc din po naman tong mga to. Ayan. Ang kagandahan lang po sa kanila, hindi sila ganun ka aggressive, kaya pwede silang hawakan o ayun, gawing pet. Pero kung edible po, ayan, nasabi ko naman kanina, edible din naman po tong mga to. Ayan, so kung gusto niyo po mag-avail ng mga ganito, yung mga breeder natin nito, ayan, available po tayo ng mga breeder nito. Ito po mga krillings na hinuli ko para makita nyo lang din na nakapagpadami na rin tayo ng mga ganitong klase ng species, yung Red Clarkie na inaalagaan natin. So na-i-vlog ko na rin po ito dati kung gusto niyo pong magbalik tanaw sa vlog natin. So isa po ito sa mga inaalagaan natin, yung mga Red Clarkie. Ayan, so nakapagparami na rin po ako nito sa ilang mga pond natin. Kaya kung gusto niyo pong mag-avail ng ganito, ayan, PM nyo lang po ako at pag-usapan natin yung presyo. Hindi po talaga ako nagbibigay ng price dito sa YouTube channel natin or sa social media account. Kaya ayun guys, PM lang po kayo kung interesado kayo sa ganito. At syempre dun sa mga nagtatanong kung ano po ang size ng mga binibenta nating Red Clarkie, so ganito po yun. Ayan, so halos 3 inches or 3.2 po yung mga size ng Red Clarkie na binibenta natin. So ganito po yung size. Kung gusto niyo pong malaman yung price, yan, PM lang. Pero ito po yung actual size ng binibenta natin na mga Red Clarkie. So gaya po nyan, ayan, light na light din ang color na ito. So ito naman, naputulan ng sipet. Pero okay lang ho yan, parang arc din po ito. Tumutubo rin po yung galamay nito kapag nagmolt po sila. O mga 1 buwan, 2 buwan, tumutubo rin naman po yung mga galamay ng mga yan. Kaya wag po kayong mag-alala sa mga yan. So mga ganito pong size guys, breeder na po ito. Usually nilalaki lang po nila is nasa
4.5 ganon, mga 4.5 inches lang po. Pero edible naman po yan, kaya pwede rin nyo rin alagaan kasabay ng mga arc nya. Ayan, so next natin yung, so yun guys, ito naman yung mga ghost crane natin. Ayan, so kung napapansin nyo, mababait din tong mga to. Hindi rin sila kagaya ng arc na aggressive. Ayan, malalaki rin yung mga sipit na ito. Pero hindi sila yung kagaya talaga na aggressive din kagaya sa arc natin. So yun guys, ito may mga bagong crane pa lang ako nito. So yan, kita nyo naman sa video, ito yung mga naging crane nila. Ayan, so medyo light colors sila kapag babies na babies pa sila. Hindi kagaya sa arc na medyo talagang dark na yung color nila. Sa Clarky naman natin, orange yung color. So ito guys, yung mga ghost crayfish kung tawagin. So edible din ito. Ayan, sa mga gustong mag-alaga ng ganito, hindi pa siguro makakapag-release ngayon. Pero pag nakita ko guys na okay naman yung mga naging craylings natin, so re-releasean ko rin kayo na itong mga ghost crayfish natin na to. So sa ngayon, plinex ko lang para makita nyo na rin, magkaroon na rin kayo ng idea. Kasi ayun, nakakuha lang din ako ng idea dun sa isang customer natin na nagsabi na akala niya arc lang yung inalagaan natin. So syempre yan guys, piniplex ko lang sa inyo, pinupost ko lang sa inyo para ma-idea rin kayo sa pagpili ng mga gusto nyong alagaan, kagaya neta. So ito guys, isa to sa mga anak ng mga ano natin, ng mga ghost natin. Ayan. So di ko alam kung medyo bakit hanggang ngayon nasa 2.2 inches na sila. Ayan. Kung makikita nyo naman sa guhit ng daliri ko na medyo malalaki na to. Pero medyo white color pa rin sila. In light color. Ito possible to talaga ano, maging katulad to nung mga nauna. Ayan, na blue. Ayan, medyo lumalabas na yung potential color niya. So nag-groom naman to guys, proper grooming, pwede to. Maganda rin tong alagaan. Ayan. So halos siguro mga 1.5 months mga breeder na rin tong mga to. Ayan, so ganito na kalalaki guys yung nakita nyo sa video kanina. Eto na sila ngayon. Ayan, mga ghost natin to guys ha. Ayan, piniplex ko lang sa inyo, ghost natin. At syempre hindi mawawala. Ayan, hindi mawawala yung arc natin. So ito guys yung arc natin, yung crayfish natin, Australian Red Claw. Sa nagtatanong ang size na ito. Ayan. So ito po ay nasa female na 4 inches mahigit po. Siguro I think 4.5 o 5 inches na po ito. Malalaki na rin naman po itong mga to. Tapos itong isang breeder natin na to na paborito ko. Ayan, i-flex ko lang yung double claw. Ayan, so nakakaliw lang to guys kasi dalawa yung claw nya. Kaya nasabi kong paborito ko. Kasi isa to sa mga crayfish na madaling tandaan dito sa pond natin, na kakilala natin yan. Ayan. So naputol pala yung isang claw nya guys. Ito. Ayan. So sa paghuli ko to, ayan, since maliit naman to, okay lang. Pero naputol yung claw nya. Ayan, kasalanan ko. Ayan, may bad. So sorry naman, wala tayong magagawa dyan at naputol na yung claw mo. So yun guys, sa mga gustong mag-order ng ARC o ng Australian Red Claw, ayan, PM nyo lang po ako. Nandiyan naman po yung number natin, Facebook page natin, yung messenger natin. Kompleto naman po lahat ng details natin dyan, pati Viber natin, yan na rin po yun. I-PM nyo lang po ako or i-text kung gusto nyo pong mag-avail ng mga ganitong klase ng mga crayfish or lobster na inaalagaan natin dito sa Top Yard. Ayun, na syempre kung bago ka lang sa channel natin, ayun, paki-subscribe nyo na po yung channel ko. Then click nyo na rin yung notification bell icon para na-update ko po kayo tuwing gagawa ko ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga crayfish ng mga lobster na inaalagaan natin dito sa Top Yard. Ayun. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagtutok at pagtambay sa channel natin. And happy crayfish farming po sa lahat.